guys! So, nagbabalik na naman ang inyong vlogger's friend Ketrolye. And today is January 12, 2023. And still waiting for the visa bulletin na mag-out na siya. Hopefully, nag-move forward na or mag-move forward pa siya. And yun nga. Sino ba dito yung mga nag-aantay ng visa bulletins? Kagaya ko. So, ayun. Since October pa ang priority date ko, yun, monthly ako nag-monitor ng visa bulletin. And ayun, sana mag-move forward na siya. Magandang balita yung visa bulletin last month na nag-August, August 1, 2022 na yung current na priority date. And hopefully, no, this next month, this February is mag-move forward pa siya para masama na yung priority date ko or priority date namin at sa mga yung mga nag-aantay na mag-current yung mga priority date din. So, yung topic natin today is yung mga for interview, visa interview. 'Di ba? Parang nagkakaroon ngayon ng hindi naman problem, pero parang kasi before kapag nag-case ready ka na, before nung pre-visa, nung puro current ka pa, yung inaantay kasi is mag-case ready yung visa mo, and yung nasa NBC. Ngayon, parang nabalitaan ko lang, kakamonitor sa Telegram, ganyan. Mas nauna pang mabigyan ng interview date, yung mga at NBC pa lang yung status, like yung sa akin, mga ganyan. Though current nga yung priority date nila. So, yung ginawa nila is nagpa-expedite sila, which is pinagbigyan naman. And yun nga, nabigyan sila ng interview date, and congratulations doon sa mga nabigyan ng interview date ng NBC. Ang sabi kasi nila, kapag nag-case ready yung status mo, nasa US Embassy na daw, then sa Manila Embassy yung papers mo or yung documents mo. So, you're ready na for interview. But yun nga, yung iba, ngayon, yung nangyayari ngayon is, yung NBC na yung nagbibigay ng interview date. So, yung mga case ready na, sila naman ngayon yung nahihirapan mag-book ng mga interview date nila. Well, sana mabigyan kayo ng interview date, guys. Yun ang naman ang, diba? Yun naman ang goal, ma-interview na. Kasi once na na-interview ka, waiting na lang ng visa. At pwede ka nang umalis, ganyan. So, before ka ma-interview, dapat may medical ka rin. And sana, hopefully, yung mga magpapa-interview is healthy, ganyan. Wala nang, kasi kapag nagkaroon ka ng findings naman sa medical, another waiting time na naman yon. Doon mas lalong nadidelay talaga yung pag-migrate, ganyan. So, medyo matagal pa ako sa process na yun kasi nga hindi pa current ang priority date ko. Hopefully, mag-current na yung priority date ko. So, yung mga topic natin pala ngayon is hindi yun. More on, ano ba yung mga preparations nyo? Preparations natin sa mga waiting na mag-current ang priority date ko. So, sa akin, first is nagre-research ako ng apartment na malapit dun sa hospital na papasukan ko. Kasi, ito yun lang yung maganda. Kasi, di ba, like sa facility na mapupuntahan ko, meron kasi kaming group chat. Kunyari, kasi parang 3 hospitals yun. So, meron, yung sa isang hospital, may sariling group chat, ganyan. So, dun sa mapupuntahan kong hospital, may sariling group chat yun na kung saan nag-rent yung mga kasama mo sa hospital na yun, ganyan. Maganda lang kasi mayroong feedback na maganda tong apartment na to, or may ibang apartment na hindi maganda for family kasi parang yun nga, may mga bad experiences na sila kahit bago pa lang sila doon. And yun yung maganda kasi kahit paano, may sa akin, sa part ko, meron na akong AX dun sa mga sinesearch ko na mga apartments. Sa agency kasi na napasukan ko, mabibigay naman sila ng choices sa apartment
kung saan yung affordable, saan yung maganda, saan yung malapit sa hospital na papasukan mo. Kaya lang syempre, since tawag dito, since may mga nauna na nga dong batch na dun din sa hospital na yun papasok, syempre dun ako nagtatanong-tanong na rin ako kung okay ba yung apartment na napuntahan nila, ganun. Kasi 'di ba sa US kasi parang meron siyang ano ba tawag doon? May length of may duration sila kung hanggang kailan yung stay nila doon. Hindi katulad dito sa Philippines, 'di ba? Pag nag-rent ka, pag ayaw mo na alis ka na lang, parang ganyan. Doon kasi parang sa mga nasa-search ko, parang meron silang, hindi ko maisip ngayon yung term, pero parang yun nga, may duration sila na kunyari hanggang 6 months, ganyan, 1 year. So syempre ayoko naman mapunta sa isa-isang apartment na hindi kami safe, ganyan. So syempre safety talaga ang number one priority ko, kasi nga yun, may family ako, then meron akong 3-year-old na baby. Then second kong sinesearch ngayon is yung school, yung magiging school ng anak ko. I have a 10-year-old daughter and grade 5 siya ngayon, so incoming grade 6 siya. So kung makaalis man kami this year or next year, yun yung tinitingnan ko, kasi parang meron akong nasa-search, hindi ko lang sure, kasi ayun, may mga nasa-search ako na parang grade 1 to grade 5, then grade 5 to grade 8 lang na school, ganyan. So, hindi ko pa alam, pero syempre, ang sinesearch ko ngayon, kung ano yung magandang school. Kasi dun sa US pala, hindi ko alam kung sa buong state yun. By district sila, so, or by district ba yung public school na yun. So, kung saan yung school, kung saan kayo nakatira, kung ano yung available na public school doon mag-enroll yung bata. So, aside sa apartment, yung school yung isa sa mga concern ko, kasi nga gusto ko syempre safe yung bata, sa magandang gusto ko sa magandang community, kahit paano na safe, para may magandang school din siya. Then another concern ko rin is car. Filingera. Yun nga, 'di ba, na kung isa kayo sa mga subscribers ko, nagpa-practice ako before mag-drive, kasi kaya lang manual kasi yung car namin. So, isa sa mga sinesearch namin ng asawa ko is yung car. Kasi, yun nga, talaga, parang mode of transport talaga dun is car. So, sinesearch namin, nagtatanong-tanong na rin sa group chat, ganyan, kung anong car ang maganda, kung ano yung mas mura, anong magandang car insurance, ganyan. Tapos, ngayon lang, nagtanong din ako sa group chat namin, sa mga nauna nang nandun, kung anong magandang cellphone network, kung magkano, kasi syempre, isa rin yun sa mga i-consider natin, yung cellphone network, internet, ganyan, kung ano yung mga magandang cellphone network doon, or yun nga, internet connection doon. Kasi mayroon silang sinasabi ng mga network na sa ibang area nawawalan ng signal, yung iba naman may mga hidden charges. So syempre, kung bago ka doon, mas maganda na yung may alam kang kahit paano sa kunin mong network. So yun yung mga medyo nag-search na ako ngayon ng mga nag-search na ako ngayon ng pwedeng, yun nga, yung mga syempre pagkagastusan yun, tsaka factor yun kung anong pipiliin mo, diba? Then another, yun nga, since meron kaming group chat, naikwento doon kung paano ang dutihan, ganyan. And then kung paano ba pagpasok, pagdating mo pa lang ba is mag-start ka na agad, ganyan. So, yun yung magandang yun yung maganda sa amin, doon sa facility na pupuntahan namin. Kahit pa paano, yung mga nauna doon, nagbibigay sila ng feedback kung ano ba yung kamusta sila doon, ganyan. Yun yung isa sa mga nakaka-excite doon, kasi parang
ang saya na kasi dumadami na yung Filipino, ganyan. Parang may Filipino community dun. Filipino community na dun sa hospital na yun. And dun mas nakaka-excite siya kapag may nag-update or may nagbibigay ng info na positive sa mga nauna nandun. And yun, while doing this video, lumabas na ang visa bulletin for the month of February. And yun nga guys, nag-move forward na naman siya ng 1 month. So ang current ngayong sa February is September 1, 2022. Konti na lang guys, konti na lang. Sana may February or March. Sabagay, February second week ng February is lalabas na naman yung another visa bulletin. So makasama na yung priority date ko. October, bigay mo na yan. So, ayun lang. Thank you for watching. Congratulations sa mga pasok na naman ang priority date this February, September 1, 2022. Congratulations sa inyo. Ayun. Sana magka-interview date na rin kayo. So, ayun lang guys. Thank you for watching this video and update tayo kung ano pa yung mga mangyayari sa mga susunod. And yun nga, nakaka-excite na talaga. Sana ito na talaga yung taon ko guys. Diba? Ay, Diyos ko. So, ayun, nandito ako sa room ng anak ko na medyo magulo dahil andyan yung mga charts niya. So, ayun lang. Thank you for watching this video and thank you sa mga nagsasubscribe. So, bye!